Yo guys, what is up? This is Koro and yun nga, welcome back dito sa ating channel. So for today, pag-uusapan natin is all about Rohan 2. And this time, ang topic natin is all about boss hunt and codex. So dito, papakita ko yung mismong actual na boss hunt namin. And syempre, explain ko sa inyo kung ano yung in-update ko sa aking codex. And with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Rohan 2. So yun guys, welcome back dito. And right now, ang oras natin is 9:58. Ayan, so yan, 9:58 yan. And ang boss natin dito sa Silva 1 is nag-start ng 10 PM. So may iba't ibang way tayo kada server para mag-start. So depende sa server nyo and yung oras, I'm not sure, no? Pero sa Silva 1, 10 PM. Tapos ang ginagawa namin dito ng guild namin is unahin namin yung Altamir, which is nandito sa Via Maria. Tapos next namin is yung Orc, no? If ever habol pa kami dito or abot pa. And if ever naman, medyo matagal, no? I skip namin yan. Pupunta kami agad dito sa LOD, which is nandito. Yung LOD natin. Or yung Lord of Death. Ang next naman yan is si Creek, which is nasa Morrison. And then last namin is si Angel of Death, which is nasa Spiritual Haven, kung nasaan ako right now. So yung mga spot nito guys, is pinost ko sa aking Twitter, sa Facebook, pero i-repost ko rin siya, no? Lalagay ko na lang sa description box yung link natin ng mga bosses natin dito at syempre mga monsters natin para syempre hindi rin kayo mahirapan mag-codex. Kaya make sure to check that out. Yung link natin is nasa description box. And yun, 9:59 na, punta tayo sa Altamir right now. So guys, ang pwesto ng Altamir natin is nandito. Ayan. And yun nga, medyo na-late tayo. Hindi ko alam kung tutuloy ko pa si Altamir. And doon nga pala, pagka nag-boss hunt kayo at hindi kaya yung PC nyo, I suggest, bawasan nyo to, no? For example, ito, gawin yung 10 people. Tapos, ito, only me. Ayan. So, pet icon, pwede rin only me. So, para medyo mabawas-bawasan yung ating mga nakikita sa screen. Pero yun, mukhang hindi na ako aabot guys sa Altamir. So, ang gagawin natin ngayon, punta tayo sa LOD. So, baka kasi nandun na sila, feeling ko lang. So, nagkamali pa ako. So, dito yan. Sa Field Dungeon, Black Sanctuary, dito, Luwakan Monastery. Confirm natin yan. So, move tayo. So, skip natin yung Altamir at Orc. Rekta tayo kay LOD. Tapos, after nun, si Creek. Try natin, no? If ever, abot pa tayo. If ever hindi tayo abot kay Creek, diretso tayo kay Angel of Death. So, guys, ating LOD naman is nandito yan. Sa gitna lang. So, sana abot pa tayo, no? Para makuha tayo ng kahit ilang crowns. So, by the way, nagbo-boss hunt tayo para sa crowns. As you can see, aking crowns right now is 5.8M. So, monitor natin yan kung ilan yung madadagdag. At yun, natapos ng LOD or Lord of Death. So, punta na tayo guys sa Creek na hindi ko alam kung abot rin tayo, no? Kasi ang Creek is nandito sa Morrison. Ayan. So, nandito yan sa taas guys. So, mamaya papakita ko sa inyo. At yun, hindi ko napakita sa inyo dalawa, no? Altamir tsaka LOD. At yung Orc, medyo mabilis na kasi pumatay ngayon guys ng bosses. Lalo na sa Silva 1 kasi medyo mataas na yung CP ng mga kasama namin dito na ibang mga whales at makikita nyo yun sa rankings. So, punta tayo dito. Hopefully, umabot tayo, no? Kasi dalawa na yung di natin naabutan and sayang naman. Yung Creek, medyo makunat naman siya. Kaya kahit paano siguro makaabot tayo dito. So, you can see yung mga ka-guild ko is nandito pa din. Ayan, sa map natin. Mga ka-guild ko yan. Sana umabot tayo guys, no? Kasi kawawa naman tayo pagka wala tayo naabutan na boss. For example, ang maabutan na natin next is yung Angel of Death. Ang next guys sa Angel of Death kasi guys is itong Stream Regal, which is nasa Gazan. Ito, Stream Regal. Pero hindi pa namin kaya yan. Tinatry ng server namin, no? Medyo hindi pa kaya ng mga namin, whales namin. Pero I think few days, no? Makakayanin na yan. So yan guys, medyo malapit na tayo, no? Like I said guys, yung mga bosses locations natin is nasa description box. Hanapin nyo dyan. Ililink ko yung mga natin dyan, bosses locations at syempre yung iba't ibang monsters. So ito yon yung boss natin. So gawin dyan, mag-auto lang kayo. Tapos if ever hindi pa kayo nakapag-participate sa ganito, meron kayo makikita ditong contribution ranking, guild at individual. So as you can see, ang guild ko is Immortal at currently nasa top 5 kami. At individual, hindi ako pasok. Pero Selexi nandito siya. So, yung si top 5 Selexi. So, ka-guild ko yan. So, most likely, no, yung natin, yung Immortal Guild natin, kaya tumaas, is dahil din kay Lexi. Ayan. So, yung si monitor natin, no, kung sino mga nandito, check natin and shoutout natin siya. So, si
MKHG, laging top yan, no? Makikita natin yan. Si Lexi yan, madalas na rin yan pumapasok. Tapos, sino pa ba yung madalas ko nakikita dito? Sila ZP, yan. Si Sora. Do you want to start trading pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? DeepTradex is here to help. In their platform, you can learn, trade, and earn. Learn with their DeepTrade AI na pwede mong tanungin at kausapin all about crypto at trading. Kung hindi mo alam kung paano ka magsisimula, you can ask DeepTrade AI para bigyan ka niya ng idea kung paano ka magsisimula sa iyong crypto journey. Trade. DeepTrade AI is a trading platform. Kaya naman yung mga natutunan mo sa DeepTrade AI is pwede mong i-apply din dito. Earn. With consistency and practice, alam natin na makaka-earn tayo through trading. At dahil early pa lang dito kay DeepTrade AI, meron silang mga campaigns right now na ginagawa nila sa kanilang website. Make sure to check this out kasi marami silang campaign right now na ongoing. At kung interesado ka, lahat ng link natin is nasa description box lang. Learn, trade, and earn with DeepTradeX. So, as yung kasi nakapasok tayo, top 47 tayo sa individual ranking and nalalaglag din tayo agad. Kasi top 50 lang guys yung kasama dito. Tapos, ang item natin is tadadan, ano pa lang? Level 50 pa din. Ayan. Level 50 pa rin items ko guys. Ayan. So, di pa ako nagpapalit. Tapos, yung mga item natin dito, color green na. Pero level 70. So, inipon ko yan lahat. Pati sa armor. Nag-forge na ako kagabi. So, nire-ready ko lang kasi magko-content din tayo soon ng mga forging natin or combination natin ng level 70 para maka-ancient item tayo or kahit blue item. So, kung saan tayo abutin, yun lang yung bubuin ko. Hindi ko pipilitin maka-ancient item sa level 70 unless yung weapon lang natin. So, mahalaga daw, sabi nila Lexi, na ating i-ancient is yung ating weapon. Pero the rest, kahit blue lang, tapos i-ups na lang natin yan. Pero yun nga, tatry natin maka-violet, no? Or ancient if ever. So anyway, gagawin natin dyan, magpa-participate lang tayo sa Creek at sa next natin na boss hunt, which is si Angel of Death. So balikan ko kayo, no, pagka malapit na, monitor natin to, 5.8M, tapos check natin kung ano makuha natin sa chest natin dito. Then guys, defeat na natin yung ating, tawag dito, Creek. So from 5.8M, nakakuha tayo ng around 200k, no. So punta tayo agad sa next, kasi baka, tawag dito, maunahan tayo. At least makapasok tayo sa top damager. Pero yun, at least nakapasok ako sa top 40 something, no? And yun nga, level 50 pa lang kasi yung items natin. Tapos, yun, ako tayo ng 200k kahit papano. And then, kung hindi ko na-miss yung Altamir tsaka yung LOD, most likely makaka 500k tayo dun each. Kasi nung last time naka 500k ako dun each. So, sayang naman kasi nakamiss ako ng 1M crowns. Pero yun, proceed tayo dito sa next natin, which is si Angel of Death. So, sa Angel of Death, guys, nandito naman siya. Makikita nyo, nagkukumpulan dito yung mga tao. At meron siyang parang icon ng boss icon. Ayan. So, hanapin natin siya or puntahan natin. So, yan. Medyo maraming tao, no? At no, tingin ko nandun yung mga top guilds, nauna na sila. By the way, yung nga pala, pwede kayo mag-save ng location dito. For example, kung nasan ka ngayon, tuturo ko sa inyo, technique natin para magbilis tayo mag-boss hunt. Pero kailangan mo dito ng scroll, kaya hindi ko siya ginagamit. So, yan. For example, nandito ka sa pwesto na to. Currently, kung nasan ka, click mo to. Tapos, pwede mong save. Pag click mo yung save, kung nasan ka currently, doon masisave yun. Tapos, pwede mong i-hit to. Pwede kang pumunta doon gamit yung scroll na to. Pero nga, dalawa na lang yung ganun ko, kaya tinitipid ko. So, tignan ko pa susunod kung saan nakakakuha nun. I think sa mall, no? So, check natin. Hindi ko pa sure kung saan nakakuha, kaya ayun. Maganda if ever marami kayong scroll. Tapos, save nyo yung mga location ng boss para isang click nyo na lang makaka-teleport na kayo doon. So, yan. Malapit na tayo sa Angel of Death. So, by the way, medyo masakit yung damage nito, no? If ever wala ka masyadong codex at item. So, yan. Ito. Andito si Angel of Death. Nasa labas siya. So, kung ginagawa nga pala dito, guys, if ever hindi kayo familiar sa boss hunt talaga, ang location niya, banda dito. Tignan yung cursor ko. Banda dito talaga yung original niya. Tapos, ginagawa dyan ng iba, kapag wala sila sa top, for example, yung ibang mga whales natin dito, late sila dumating, tapos yung guild nila is wala sa top, nire-reset nila yan. Dahil ikaw yung isa sa pinakamalakas na damage, maa-agre or maluluro mo yung boss. Meaning, ikaw yung hahabulin. Ayan. So, for example, may hinahabol doon. Pagka nilayo mo yan, ayan, mare-reset yan, guys, yung buhay niyan. For example, yan, may lumabas ulit na started attacking. Meaning, na-reset yun. At meron tayong bagong buong HP ng boss natin. So, meaning, mauulit yung rankings. At possible, lumaglag yung mga
nasa first kanina na naunang dumating kasi nga na-reset na yung buhay ng boss. At syempre, individual ranking natin, baka ma-reset din yan. So guys, si Zell, I think Pinoy din si Zell eh. So I'm not sure if creator siya, pero yun, nakikita ko na siya sa Discord. So shoutout din kay Zell. Tapos yun nga si MKGH. Tapos syempre guys, si Boss Ronald. Saan si Boss Ronald? Ba't wala siya dito? Baka absent siya, no? Or busy. Pero hindi ko siya nakita right now eh. Baka humabol. Pero yun, si Boss Ronald, isa rin sa mga wheels natin dito. So yun, ulitin ko, no? Si binubuhat na naman kami. Top 5 siya right now. Pero yun, top 3 na siya, no? Nakapunta siya sa top 3. So Dan, yung kanyang character. Ang Dan is malakas sa mga bosses. I think meron silang bonus damage sa mga bosses. And yun nga, maganda ata yung weapon, items, at codex ni Lexi. At syempre, I think na recently nakakuha siya ng mount na legendary, no? So, good thing yun at pampalakas din yun ng ating character. So nga pala, ulitin ko, nakuha ko kanina doon sa creek ng 200k, no? Kahit medyo late ako at yun, medyo unti lang yung damage natin na naabutan. 200k, bukod doon meron tayong box na makuha. For example, ito. Ayan, so sa creek yan. So na-reset na naman yung ating Angel of Death. So dalawa makukuha natin, Crowns at itong box kapag pa-participate tayo sa boss hunt. At yung item nito, pakita ko sa inyo, claim natin to. For example, ang item na laman nito is random. So, open natin, no? Yan. So, possible makakuha ka ng token or mga pang-upgrade. Yan. For example, ito nakuha ko is token ng Creek. So, pwede mo siyang gamitin pang codex. So, for example, po tayo sa codex. Select mo lang yung mass register. Ako yun lang ginagawa ko. Yan. So, yung Creek ko from 2, naging 3 na yung Creek natin. Yan. So, marami-rami tayong kukulang pa, no? Kasi sa creek kasi guys, for example, punta tayo sa creek dito sa Morrison. So ayan, makikita nyo dito pag click natin siya, kapag meron kang isang token sa codex mo, meron kang 10 attack at 10 defense. Kapag nakasampu ka, meron kang physical and magical damage increase. So maganda at least makasampu ka rin, no? So kaya I suggest araw-araw kayo umattend dito sa mga boss hunts natin para if ever gusto nyo talagang punuin yung codex nyo, is possible na mauna kayo. So guys, habang pumapatay kami ng boss, speaking of codex, pakita ko lang sa inyo yung codex kung gaano siya kahalaga. So yan, gaya ng sabi ko, di-discuss din natin yung codex. So ginawa ko dito, kinumpleto ko yung codex ko, mostly, no, hanggang tier 2. Kasi meron tayong tier 3, which is mga PvP na yung bonus, pero hindi ko muna priority yon. Ang priority ko is hanggang tier 2, which is may mga kailangan na, which is may mga dagdag na defense, ayan, evasion, ayan, meron pa dito, attack accuracy. For example, ito, accuracy. I think ito attack, ayan. So, karamihan dyan, pinagbibili ko lang sa market, no, guys. So, gumamit ako ng ruby. Pero pwede kayong mag-hunt ng sarili nyo. So, dito rin, sa Via Maria, pati dito sa third map natin, sa fourth map is Morrison. Sa Gazan, guys, wala pa ako masyado dyan. So, nga pala, guys, dito, tignan nyo nga pala, if ever decan kayo, mag-on kayo ng heal. Tapos, off niya yung 4-foot swing nyo kasi nagko-consume yan ng HP. Tapos, ang pwesto nyo guys is sa likod ng Angel of Death para kahit papano, hindi kayo matamaan. Ayan. So, after that, ba't hindi umatake yung akin? So, like I said, no, makita nyo yung codex ko, nag-update ako. So, marami-rami na ako nakuha. Ayan. Tapos, guys, dito sa Field Dungeon, marami na ako nakuha sa Spiritual Haven. Ayan, so you can see, halos kinukompleto ko na yung tier 2 dito. Yung mga elite lang, guys, nahirapan ako kasi mahirap yan makuha. Pa-isa-isa lang ata yung spawn ng monster niyan. And yun nga, nakikita nyo dito sa right side natin, ito na yung bonus na nakuha ko from codex alone. So meaning, kung wala akong codex, wala ako nitong mga bonus stats na to. So malaking bagay yan. So for example, ito, attack 121, common monster attack, meaning ito yung damage natin sa mga common monsters o yung mga mobs na hinahunt natin almost every day at sa quest. PvP attack, may 18. Accuracy, 53. Malaking bagay yan kasi marami sa atin is nagmi-miss. So if ever nagmi-miss ka sa mga monsters, I suggest magdagdag ka ng dex or mag-farm ka ng codex. Next naman is yung common monster accuracy. Bukod sa accuracy natin na base, meron tayong common monster accuracy na bonus. So yan, mas maganda yan kapag mataas to, hindi ka rin mag-miss sa mga na-farm mo or pina-farm mo ng mga monsters. So next natin is PvP accuracy. Yan, so meron din tayong defense sa common monster, PvP defense, evasion at PvP evasion. So lahat yan malaking bagay. At mula nung ginawa ko yan guys, nadagdagan ako ng around mga 3k CP. So current CP ko is 86k nga pala. So dagdagan ako ng mga 3 to 4k CP, no,
from my codex alone. At malaking bagay talaga siya kasi syempre pagka nag-main quest ako dati, namamatay ako. Ngayon nakapag-main quest na ako ng hindi ko masyadong binabantayan yung character ko. Kagabi nga natulog lang ako habang nag-main quest at yun. Pagising ko, tuloy pa rin siya sa pag-main quest. Kasi guys, mataas na yung kailangan mong patayin na quantity or yung bilang ng monsters pagdating mo sa mga higher quest. So for example, dito na ako sa Spiritual Haven. So you can see 1,134 na yung kailangan kong patayin. At kapag umaangat ka pa, lalo sa Geizan, which is yung next map natin, I think mas mataas pa yung kailangan natin doon na number of monsters. So yan, magparami kayo ng codex para mas lumakas yung character nyo at syempre makausad kayo sa main quest. Kasi main quest ang pinakamahalaga when it comes to leveling. Kasi guys, yung level ko kagabi, I think mga 71 lang ako. At naka 2 levels ako ngayong araw dahil lang sa aking main quest. At hindi pa ako nag-dungeon. So kapag nag-dungeon ako at tinuloy ko pa yung main quest ko, baka mag 74 na rin ako bago mag 5 AM mamaya. So current time natin is 10:16 at nandito pa rin kami sa Angel of Death kasi nire-reset nila nung nire-reset. Ayan. So guys, iwas kayo sa mga box kasi yung box na yan, doon mismo nag-i-skill yung ating boss. At pag di nyo makita, i-zoom nyo at pumunta kayo sa likod ng boss kasi masakit yan humampas. As you can see, malaki yung damage sa akin, no? Yan. So baka i-reset na naman nila kasi tumatakbo na naman guys eh. Nung nakaraan guys, medyo masaya sa server na to eh. Exciting naman siya. Nag-ano na naman kami, nag-reset to ng ilang beses. Ang tagal namin hinahunt to. Pag lumalayo siya dito talaga sa main spot niya, nung sobrang layo na, mag-reset talaga yan. Lalo na pag dun sa bandang hagdan. Sa bandang hagdan guys eh, doon pagka nagpunta na siya doon, babalik siya sa spot niya tapos mag-reset na siya. So yan, medyo masaya naman siya kahit matagal. Dadaldalan yung mga namin dito, mga ka-server namin. So, hindi siya katulad ng mga dating Rohan, talagang competitive na trash talkan. Dito medyo konti lang eh. Medyo konti lang nakikita kong PK, trash talk, ganyan. Medyo alalay sila and medyo peaceful siya. Pero masaya sana kung maraming PK, pero yun, I think ayaw naman mag-away-away ng iba. Pero siguro, magkakaroon tayo ng malaking mga war, ng mga guilds kapag nag-merge yung ating mga server. Kasi syempre, hindi naman magkakilala yung mga yan at baka maging mag-alay na yung mga magkaka-server at ang mismong kalaban nila is yung nasa ibang server naman. So yun, excited ako sa update nila soon. So most likely, baka next year na yun, no? Or after ilang months, yung ating server merging. So nakadepende naman yan sa ating laro. If ever nakikita nila na umonti yung mga active player, minemerge na nila yung ibang server sa iba pang server para syempre, malesen yung kanilang infrastructure when it comes to hunting servers. At syempre, yun nga, mas maging okay yung environment ng mga players when it comes to playing kasi mas makikita nila na mas maraming ulit active na player. Yan. So, medyo malungkot kasi guys kapag nakikita mo na ganyang kadami nagbo-boss hunt tapos after few weeks, sobrang onti na niya. So, mas maganda may mga merging tayo. So, yun, abangan lang natin, monitor natin ang aking Crones which is 6.1M right now. At ang ranking natin ng ating guild is top 5 tayo guys, top 5 tayo sa damage. Sa individual, hindi ako pasok dito guys kasi malalakas yung mga nandito. Pero kahapon pumasok ako dito eh, top 40 something or 30 something. Pero ngayon mahirap. Ayan, so natawala natin siya. So from 6.1, meron tayong 6.4M. So naka 300k din tayo dito. So 300k ngayon at 200k kanina. So naka 500k tayo sa dalawang bosses. At sayang kasi na-miss ko yung Altamir at LOD. So most likely makaka 1M tayo doon. So ayan, naka 500k tayo dito sa dalawang bosses lang, no? Gagawin ko next dyan, guys, lumalayo ako sa mga monsters para hindi ako atakihin. Tapos, teleport tayo dito sa Geizan. So sa Geizan, gagawin ko dyan. Check lang natin kung pupuntahan nila. Kasi mahirap talaga to guys, papakita ko sa inyong damage dito sa Silva 1, no? Kasi guys, sa Silva 3 ata, kung saan maraming mga whales talaga, tsaka mga streamer. Doon guys, malalakas na. I think, mga 200 plus K na yung CP nila doon, yung top nila. Tapos, malamang at sa malamang, kayang-kaya na nila patayin yung Stream Regal. Pero dito sa amin, hindi pa namin kayang patayin. At madalas, at karamihan sa mga player dito is namamatay doon lang sa mga monsters. So, kagaya ko, kahit medyo mataas na yung CP ko, 86k, medyo mataas na yung defense natin, namamatay pa rin ako dito sa mga monsters dito. Just by normal attack, no? So, pakita ko sa inyo kasi medyo malakas talaga yung mga damage dito ng mga kalaban. So, punta tayo dito.
dito guys yung ating Stream Regal. So ulitin ko guys yung location ng mga monsters, ililink ko sa ating description box, no? So click nyo na lang, Facebook link yon. Puntahan nyo, tapos makikita nyo lahat ng location ng ating mga monsters. Lahat ng maps nandoon. So including yung future update nila, which is yung, I think, Giant map yun, no? Magkakaroon sila ng bagong race na Giant, tapos ang kanilang map doon is parang nag-i-snow. So dati guys, kasi sa Rohan 1, meron tayong race na Giant, tapos ang kanilang map is snow. So yan, most likely yun din yung mangyayari dito. At nandun din sa link ko sa description yung ating map na yun. So by the way, nandito si Stream Regal. So hanapin natin yan. So pinapatay nila. Hindi ko sure kung kaya na to kasi medyo matataas na yung CP ng mga kasama ko dito. O yung mga ating ka-server. So try natin. So balitaan lang natin, no? Mga ka-guild natin. If ever hindi nyo kaya guys, huwag nyo masyadong pilitin. Lalo pag ganyan, nagmimiss ako guys no? Nagmimiss pa ako dito. Kulang pa yung accuracy ko, ibig sabihin. Yan, accuracy natin kulang pa. At individual, top 36 pa ako guys, 33 sa individual. Siguro kasi most likely puro miss yung iba, kaya ganyan. Pero yan, syempre, tapo natin ulit si MKHG. At yun, missing in action guys ngayon si Boss Ronald, no? Sayang kung kailan ako nag-video ng Boss Hunt. So isa si Boss Ronald sa top natin dito lalo nung mga una-unang days natin. So check natin yung ating ranking para makita nyo yung mga pangalan ng mga top sa amin dito sa Silva 1. So sa level, ayan, sila ROG. Ang basa ba dyan? So namatay tayo. Sorry guys So move to town na lang tayo. So balik tayo dito guys sa Gayzan. Pero right now, ang gagawin ko lang is may kinood lang tayo habang dinidiscuss natin itong ating ranking. So balik tayo dito sa ranking. So yung kasi sa level, ang highest sa Silva 1 is 84. So level 84. Ang current ko is 73. So yan, top 3 sila. Si MKHG, si Rog. So Rog ang basa ko dito, or ROG. Si Boss Ronald, syempre, gaya ng sabi ko kanina. Ito guys, si Badut Sinta. Malakas to guys So next natin is yung combat power. So sa combat power, ang pinakamalakas sa amin right now is si MKHG with a power of 181k. I'm not sure kung bakit ganito yung ranking, no? Kasi si Boss Ronald 185. Hindi ko sure kung bakit ang top 1 si MKHG. So medyo naguguluhan ako dito. Ayan. So next natin, so naka top 71 pa tayo guys, no, kahit pa paano. So hanapin natin yung iba. Si Lexi, I think nandito na siya So top 30 si Lexi ngayon. So check natin yung iba if meron pa tayong kilala. So wala akong masyadong ibang kilala guys So sa guild naman guys, ang top natin syempre yung Murto. Next yung Clown, tapos yung Lumiere. So ulitin ko, nasa Silva 1 tayo Tapos top 7 lang kami guys. And based to sa guild experience kasi puro crowns lang ang aming dinodonate. At bukod doon, hindi pa ata ako nagdo-donate ngayong araw. So check natin. So kapag nasa guild kayo, huwag nyo kakalimutan mag-donate. Yan, so kailangan nyo to every day. So either Crowns or Sapphire. So ginagamit ko lang is Crowns. So sorry no, extra large. So by the way, ito ang ating guild member. So wala akong mapakita sa inyo na iba bukod dito sa panonood natin kay Stream Regal. At syempre, baka dito ko natapusin yung ating video. Hindi pa rin talaga to kaya guys, kasi makikita nyo dito nasa top 42 ako. Kaka-attack ko lang. Ibig sabihin nito, marami pa tong HP. Or ibig sabihin nito, nare-reset to pa ulit-ulit kanina pa. At hindi pa kaya siyang itank ng ating mga wheels dito or mga top player natin dito sa Silva 1. Pero most likely, after ilang days, makakaya na rin to. Siguro may kulang lang sa party nila. Siguro kulang sila ng priest at syempre defender para sa mga buff natin. At syempre mga heal natin. Kasi syempre kailangan sa party maayos din. Yung party composition nga namin guys right now hindi maayos. Kung ano-ano lang minsan ng party namin sa guild namin, kapag nagbo-boss hunt kami. Kasi guys, hanggang doon lang talaga kami sa Angel of Death. Kami ng mga ka-guild ko. Pero dito sa Stream Regal, kahit yung iba, hindi pa rin talaga nila to kaya. As a server naman kayo magbo-boss hunt hindi naman as a guild lang. So tulong-tulong naman kayo dito. Depende lang sa inyo kung mag-PK kayo, if ever. Pero yan, I think dito na lang muna natin tatapusin yung video about World Boss or Boss Hunt at yung codex natin.
So yun guys, yun lang para sa video natin dito sa Boss Hunt or World Boss at yung sa Codex update natin. So dito makikita nyo na talaga malaking bagay yung pag-Boss Hunt everyday kasi makakuha tayo dito ng clones at syempre token pang codex natin. At syempre yung codex natin, dapat natin itong i-update. At syempre pagka wala kayong magawa bukod sa main quest, sub quest, at dungeon, mag-codex kayo kasi malaking help talaga to when it comes to bonus stats. At bago ko end yung video, no, lahat ng link natin ulitin ko is nasa description box lang, including yung ating Crosswave na link. Yung Crosswave is pang support nyo to sa akin if ever gusto nyo mga ganitong content all about Rohan. Syempre kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about dito, which is tinalakay natin yung ating secret item at syempre pag-support sa akin, makikita nyo dito na kayang-kaya nyo makuha ng mga pang-summon just by doing this. So with that said, end na natin video natin at next natin most likely is all about forging or ating combine. So if ever interested kayo sa mga ganitong content, make sure to follow me. All of my links are down below. And yun lang guys at see you sa ating next video. Ingat!